Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulugan ng palaman upang mga naggawan, pagpapakasyon at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalakan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito, ating kapagkakibalita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon,
kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang mga nagkawan, pagpapakasyo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang pagkaking balita si Boyet Guillermo. Ba yan? Wala ko ah. Ayun! Alright, muli po, ayan, nandito na naman po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naaabot ng Balitang Pilipinas Worldwide. Magandang hapon sa inyo dyan, mga kababayan po namin, lalo na po yung mga OFW na talaga naman pong ang laking tulong sa bansang Pilipinas dahil sa kanilang mga padala. Dahil sa kanilang padalang dolyar na kung saan nakakatulong sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kaya ang tawag po sa inyo ay mga bagong bayani. Ayan, mga bagong bayani na talaga namang hong ang laki po ng naitutulong sa ating bansa. Yan, kaya't manatiling bayani. Manatiling bayani. Kaya lang kung minsan nakakalungkot ang ating mga bagong bayani. Dahil sila ay kung minsan hindi nabibigyan ng kaukulang pansin. Kung minsan at may mga hinaing, may mga sumbong bago ma-aksyonan, naman bago ma-aksyonan ay huli na ang lahat. Iuuwi na nakalagay sa isang kahon. Nakakalungkot po yung ating mga bayani. Pero wala naman ho kasi nagbayani na hanggang sa ngayong buhay Lahat sila sumakabilang buhay. Alright, so muli po inaanyayahan ko po kayo sa isang oras po nating balitaan, pagtalakay at paghihimay sa likod po ng ating mga balita. At syempre, yon ang serbisyo publiko, hindi mawawala. Ang ating mga gamot na ipinamimigay sa mga taong nakakalimot.
Yan ang paalala. Ano, kaya tara na ho. Magsama-sama po tayo at samahan niyo po ako sa ating pong isang oras na programa. Ano ho? Alright. So, tayo ay nasa unang araw po ng September. Ano ho? At yan, September 1 po tayo, 2023. Nasa ano na ho tayo, no? Bear month na po. Yan. Kaya tayong bear month na yan, dyan na. Pinaghahandaan na po ng ating PNP ang pagpasok po ng Christmas season. Dahil alam po naman natin na dumadagsa ang tao, marami sa mga pamilihan, kung saan man lugar, at dahil busy-busy sa pagbili ng mga pangangailangan, mga pangangailangan sa personal, pangpamilya, sa bahay, kaya at itong mga buwan na rin po na ito, papasok ng mga bear, yan ang buwan ng bigayan ho ng bonus. Yun ho, nakakatakot, dahil sabi ko nga ho, kaya ang ating pulis, naghahanda na dahil ang pinaghahandaan din ho nila, yung mga masasamang loob. Andiyan na ho. Kaya tayo ay mag-iingat. Ang mga masasamang loob, iba't iba po ang kanilang pamamaraan ng paggawa ng krimen, paggawa ng pangmamalabis sa ating kapwa, pagnanakaw, iba't iba ho yan. Andiyan na yung mga iba't ibang modus nila para makapanloko, makakulimbat ng pera sa kanyang kapwa. Kaya tayo po ay itong mga buwan na ito, maging tayo, maging alerto. Maging alerto, lalo na pag-ingatan po natin ang mga gamit sa ating katawan, yung mga mahalagang bagay. Siyempre, maging ang pitaka. Pitaka, tulad ng lagi nating paalala, wag hong i-display sa karamihan ng tao. Sa karamihan ng tao na ang cellphone, ang anumang kumikinang sa katawan. Marunong hong tumingin. Marunong hong tumingin ng peke o genuine ang mga masasamang loob, lalo na yung mga namimitas. Hindi ho'y namimitas ng prutas, yung hong namimitas ng kwintas. Yan ho. Alam na alam ho nila kung ilang carats yan. Alam nila kung ginto o pansi yan. Kaya wag na ho ninyong tangkain pang isuot yan sa karamihan ng tao. Pupunta ka sa pamilihan. Baclaran, Divisoria. Doon ka na lang ho sa mall. Sa mall, bibihira dyan. Bibihira dyan na makapenetrate ang mga masasamang loob. Dahil, yan, maraming gwardiya at bago makalabas, may gwardiya na doon sa labasan at sa pasukan ng mall. Kaya kung ikaw ay magwi-withdraw din, maniguro ka kung ang wini-withdrawhan mo sa lugar na madilim,
at ganong walang tao pero may naka-spot sa iyo. Akala mo walang tao pero may nakabantay sa iyo. Na binabantayan yung yung ATM machine. Na kung sino yung magwi-withdraw tapos biglang papasadahan na naka-single motor. Naku. 'Di ba? So, wag tayong kasi siguro sa ating paligid na akala natin maano siya ligtas. So, doon tayo mag-withdraw sa karamihan ng tao. Mas maano ho diyan, mas ligtas. Yung mga nagpapapalit ng dolyar dahil pinadala ng ate, pinadala ni tatay, ni nanay, galing abroad. Dan na ho kayo magpapalit sa mga mall. Wag ho sa mga dyan lang sa tabi-tabi. Kasi siyempre din. May spatter ho dyan. May spatter ho dyan, may watcher ho dyan, may lookout dyan na kung saan yung ang binabantayan, ang tinitingnan yung mga magpapalit. Magpapalit ng dolyar. Pag nakapagpapalit ka na, malaking halaga. Diba? Ibubulsa mo. Ay baka sabayan ka na niyan. Hindi yan makaka-penetrate ng pang-iisnat, hold up man ang gagawin yan. Kung ikaw ay namamasahe lang, pwedeng sabayan ka sa sasakyan. Sa pampasaherong jeep at kahit maraming pasahero dyan, hindi ho nila alintana yan. Dahil alam nila na walang papalag sa loob ng pampasaherong jeep. Kaya tayo po maging matalino ho tayo sa mga panahon na ito. Dahil double time po ginagawa ng mga masasamang loob. Magdi-Disyembre na. At nangangailangan na po. Nangangailangan na ho yan. Yan lang ho ang kaya nilang gawin. Yan ang kaya nilang gawin. Hindi pa rin ho talaga nawawala yung mga yan. Yan, mga pang-i-snatch na yan. Pang-aagaw. Kaya, kung tayo rin naglalakad, yung sinasabi ho natin, habang kayo naglalakad sa lugar na walang tao, konti ang tao huwag nang magse-cellphone. Huwag magse-cellphone. Kung minsan tayo talagang matigas din ang ulo hindi natin matiis na hindi silipin yung mga messages. Agad talaga. Parang hindi iniisip na bang kampante. May mga taong kampante, akala hindi maniniwala at hindi mag-iingat hangga't hindi nabibiktima. Tignan yung ugali ho natin. Baguhin na ho natin ang ugali. Ang ugali natin. Palitan na ho natin ng pagiging sigurista. Wag ho yung ugali natin bahala na. O kaya ay wala yan. Hindi yan. Wala yan, hindi yan. O paano mo natiyak? Paano mo natiyak na wala yan? Hindi yan. Hindi ka ma-hold up. Samantalang naka-display ang cellphone mo. Ayan, ang ating po mga palagi hong paalala sa ating mga kababayan na mga ganitong panahon ay tayo po ay mag-iingat sa ating mga pinaghirapan. Mga pinaghirapan.
O yung mga ano din ho, yung mga bahay din na iiwan. Ano? Iiwan. Yan. O, isara. Ang mga na magse-celebrate o mag-outing. Ang mga bahay, ibilin sa kapitbahay na sabihin walang tao at syempre, pag walang tao yan, abe, kasama sa pag-iingat ho natin para maprotektahan ang ating kabuhayan, abe, yung mga kagamitan na di kuryente ay bunutin. Bunutin ho sa pagkakasaksak pagkat kumukonsumo ho yan ng kuryente. At pag naipon na naipon, syempre, no, hindi naman na i-release. Naipon ng kuryente, nag-iinit, ang nakasaksak, yun ang nagiging dahilan ng sunog. Pag sumabog at nag-apoy, doon na nagsisimula. Baka dumating ka sa bahay mo, tupok na ang bahay. Ano? Kaya tayo lahat, sa lahat ng mga bagay na ating gagawin, kinakailangan natin meron tayong pag-iingat. Walang masama. Wala akong masama na mag-ingat. Kung hindi natin gagawin ng pag-iingat, andun ang problema. Mahirap po na magsisi sa huli. No? At tsaka ka na lang magsisisi kapag nangyari na. Yan. Yung sinasabi natin, wala yan. Hindi yan. Pag nangyari, ang sasagot, ang ano mo dyan, bakit ba hindi ko na di ba? Ando na, sinisisi mo na yung sarili mo. Bakit ba hindi ako naniwala? Hindi ako nakinig. Hindi ko sinunod. Yung payo. No? Yan. Minsan talagang nasa atin ho ang problema. Nasa atin ang problema. Hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo marunong makinig sa mga payo, sa mga paalala. Tira na lang tayo ng tira. Sugod na lang ng sugod. Bahala na si Batman. Yan ang katuwiran nating baluktot. Kaya sa huli, andyan ang problema. No? Okay. Alright, so bati tayo, bate muna. Ayan, si Maring Elena Ramos. Hi, good afternoon, DCW viewers. God bless us. Si Maring Elena po yan. Ang kanyang, paring Crispin Lambayang. Gandang hapon po sa iyo dyan, pare. Ayan. Alright. Kita mo, ano ba to? Late yung aking monitor. Kasi, dadalawa lang yung nabasa kong pangalan, pero sa mata, ang dami. Alright. So, ano ba ang ating ngayon? Yan, ang mainit na ating problema at pinag-uusapan ng ating bayan lalong-lalo na ang mga consumer at ina ng tahanan, yung bigas. Yung bigas ay nagmamahal ang presyo. At umaaray na po ang ating mga consumer dahil sobra na ang presyo ng bigas na dati-rati, nakakabili tayo ng bigas na 1,002 meron Oo, ngayon umaabot na ho ng 2,000 plus ang kada isang sako ng bigas. At umaabot ho ng 70 pesos. Wow! 70 pesos na ang kilo ng bigas. Hindi po sa hindi po sa ating pamahalaan ng problema Ngayon, napatunayan natin
ang gumagawa ng mga ganito yung mga hoarder. Yung mga nagtatago ng bigas, mga negosyante na nagtatago ng bigas. Yahan na sobra-sobra. Itatago ang bigas at sa pamilihan magkukulang. Ayan. At pag nagkulang na, tsaka ilalabas at pag inilabas, doble na ang presyo. Kaya itong mga negosyanteng ito, wag ho nating tantanan. Bureau of Customs, mga otoridad natin, wag po nating tantanan itong mga ito. Kamakailan lang, di ho ba? Unang arangkada ng ginawa ng Bureau of Customs na pangre-rate sa mga bodega. Ito lang, nakaraang araw, dalawang bodega na diskubre na toneladang bigas ang naka-imbak at nasundan pa. Sumunod na araw, meron na namang isa. Tingnan nyo. Ano po? Abay, pursigihin po natin. Sa katunayan, may pag-uutos ang ating Pangulo na pursigihin at ipagpatuloy ang pag-iinspeksyon sa mga bodega. At doon na ho talaga natin matidiskubre. Wag ho natin silang tigilan. At kilala ho natin sila. Kilala ho natin yan. Ang mga yan. At pag ganun po, kung sila ay kumpirmado na nilabag ang batas dahil sa dinaranas na kahirapan ng ating mga consumer, tuluyan po natin sila. Tuluyan natin. Ngayon, yung mga nakumpiska na yan, biruin nyo, binibigyan pa kayo ng pagkakataong i-produce ang dokumento. Magpakita kung wala kayo may papakita. Biruin nyo, binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Pero doon na nabisto na Biruin nyo, mga imported na bigas galing Vietnam, sa iba't ibang bansa. Mura lang nila makukuha yan dyan. Tapos tsaka nila ilalabas, nagkulang at tumataas. Ito ho ang mga nagpapahirap talaga. At sa panig naman ng ating gobyerno, kamakailan nga lang din, meron pong mga opisyal ng Department of Agriculture ang nasangkot sa anomalya ho tungkol nga po dyan sa importasyon ng bigas. Kapag ganyan sibakin na ho na agad at ating pong kasuhan, papanagutin ho natin. Wala hong karapatan sila na manatili at manungkulan dyan. Imbis na ang pinoprotektahan ho nila ang mga sambayan ng Pilipino, ang mga mahihirap, doon sila nakikipagkutsabahan sa mga negosyante. Kaya ipakita po natin sa publiko na meron tayong makakasuhang mga negosyante dahil po sa pagtatago ng bigas. Tingnan nyo.
nagtataasan na nga rin ho ang ibang mga produkto. Ano? At ang hirap din ho talaga na makontrol dahil pag sumipa ho ang langis ang produktong petrolyo, hindi rin ho mapigilan dahil sinasabi sa world market ho ang may diferensya. Pero hindi rin. Ganun din ho ang sistema. Oo, nabili ng mura ng mga oil companies. At sa isang iglap, sa sunod na araw, biglang magtataas yung nabili nilang produkto na mababa, ibebenta nila. Dapat ganun din po gawin ng atin. Meron tayong inventory. Yan ang sinasabi ko. Magkaroon ng inventory ang ating pamahalaan sa mga inaangkat na bigas at inaangkat na krudo. Sa inventory po kung magkano niya nabili o ilan ho yan. So, lagyan natin ng tag. Lagyan natin ng tag yan. Na ito, nabili mo ng ganito. So, paubos mo at yan muna ibenta mo. Hindi, di ba? Pag nagtaas sa world market, itataas na agad nila samantalang nabili nila ng mura. Hindi naman agad yun naubos. At yun nga, at hindi naman din agad sila nakapamili o nakabili ng petrolyo nung tumaas na yun. Isinasabay nila ang pagtaas sa world market samantalang nakabili na ho sila. Naiimbak na ho nila Tumaas lang tapos itataas na rin nila ang presyo. Yung presyo na nabili nila sa mababa. Diba? So, wag naman sanang ganun. So, dapat yan, merong inventory ang ating pamahalaan sa ganyan. Katulad do sa bigas, sinasabi ko. Markahan ho yung mga bigas na doon pa lang ho sa customs, doon pa lang ho sa pier. Dinidiskarga pa lang yan. Yan, markahan na ho yan. Tak! Nabili mo sa ganitong presyo to. Kaya't ganun lang ang presyong dapat na ibenta sa merkado. Kaya ang Pangulo, ayan, di naman ho nagpapabaya at pinag-utusan na po ang Department of Agriculture at Bureau of Customs na ipagpatuloy ang paghahulughog sa mga bodega. Malaman kung sino yung mga negosyante na nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi siguro Pilipino yan. Pangkaraniwan. Mga negosyante, di ba? Mga taga-ibang bansa. Kaya mga nagpapahirap sa mga Pilipino. Alright. Sige po. Yan. Wag po tayo mag-alala. Asahan po natin yan na masasawata po ng ating pamahalaan yung mga tiwaling negosyante. At pag nabalitaan natin, tawa tayo. Tawanan natin sila. Ayan. At sabayan natin ng buti nga. Buti nga. Alright. Okay ba? Sige ho. At tayo po dadako na sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa.
Ano ho? At narito na po ang ating mga ulo ng balita. Gobyerno tiniyak ang patuloy na pagprotekta sa national interest ng bansa. Pilipinas, naghain na ng diplomatic protest laban sa bagong 10 o 10 dash line map ng China sa West Philippine Sea. Itinakdang price ceiling sa bigas ni Pangulong Marcos, pinalagan ng mga tindera ng bigas. Pinsala ng bagyong Guring at habagat sa agrikultura at infrastruktura patuloy na lumolobo. Congressman Salceda hinimok ang Civil Service Commission na ilabas ang guideline para sa SK Reform Act bago magtapos ang termino ng mga SK opisyal. Wage hike bill. Pipiliting maipasa ng liderato ng Senado bago matapos ang 2023. DepEd bigong maabot ang 28.8 milyong enrollment target. 12 ahensya ng gobyerno pinasisipot ng Korte Suprema sa itinakdang oral argument kaugnay sa rehabilitasyon ng Manila Bay. DOJ at ICAT temporaryong sinuspinde ang travel guidelines. Bureau of Immigration, iginagalang ang pagpapaliba ng mga bagong alitintunin sa departure formalities ng mga Pinoy travelers. Comelec, sinilip kung may kaugnayan sa barangay SK eleksyon ang naganap na kaharasan sa Libon, Albay. US binalaan ng North Korea sa pagbebenta ng mga armas sa Russia. Gagawin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng paraan at kapasidad na maprotektahan ang national interest ng Pilipinas. Inihayag ito ni National Security Advisor Eduardo Año matapos ang inilabas na 10-dash line standard map ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Año, hindi kinikilala ng Pilipinas ang 10-dash line ng China dahil final at binding na ang 2016 Arbitral Award. Bukod dito, maraming bansa na anya ang pumalag sa pahayag ng China. Ilan dito ang India at Malaysia at anyang marami pang bansa ang tututol sa China. Naghain na ng diplomatic protest ang pamahalaan laban sa inilabas na bagong versyon ng China para sa kanilang 10-dash line standard map sa West Philippine Sea. Inumpirma ito ni Department of Foreign Affairs o DFA Office of the ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Espiritu, nanindigan ang pamahalaan na hindi pabor dito ang bansa at ito ay ibinasura ng Pilipinas. Una nang inihayag ng DFA na ang panibagong pagtatangkang ito ng China na gawing lehitimo ang kanilang soberanya sa Philippine features at maritime zones ay walang batayan sa ilalim ng international law, lalo na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaya panawagan ng DFA sa China na maging responsable at sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
DZGG. Pinalagaan ng mga tindera ng bigas ang itinakdang price ceiling sa bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala ang ilang mga tindera ng bigas na hindi kakayanin ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na 41 pesos kada kilo ng bigas, habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay 45 pesos kada kilo. Ayon sa ilang tindera ng bigas, naniniwala sila na hindi bababa ang presyo ng bigas na ngayon ang pinakamura ay 53 pesos hanggang 55 kada kilo sa mga pamilihan kahit mag-anihan ngayong Setyembre. Paliwanag nila ang gastusin umano sa mga farm input ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng farm gate price ng palay. Gate ng mga tindera na hindi kakayanin ang 41 piso kada kilo ng bigas dahil sa malulugi sila, mapipilitang magsara at humanap ng ibang pagkakakitaan o negosyo. DZGG. Umakyat na sa kabuang 436 milyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Goring at habagat sa sektor ng agrikultura at infrastruktura batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Sa nasabing halaga, 395 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura kung saan napuruhan ng Region 2, 3 at 6. Nasa 8,734 din na mga mangingisda at magsasaka ang apektado. Samantala, sa infrastruktura naman ay nananatili sa 41.2 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng 482 na mga nasirang tahanan kung saan 371 dito ang partially damaged habang 111 ang totally damaged. Una nang kinumpirma ng ahensya na isa na ang patay sa pananalasa ng bagyo. Sa ngayon, lumobo pa sa 106,677 pamilya o katumbas ng 387,242 individual ang naapektuhan ng bagyo mula sa 7 rehiyon sa bansa. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilan. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa publiko na isumbong sa PNP, DA at LGU ang mga nagbebenta o retailer ng bigas na hindi susunod sa itinakdang presyo. DZGG. Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magsumbong sa mga pulis, lokal na pamahalaan at Department of Agriculture sakaling may makitang nagbebenta o retailer ng bigas na hindi sumusunod sa itinakdang presyo ng bigas ng Malacanang. Ang panawagan ay ginawa ng Pangulo sa ambush interview sa Palawan matapos dumalo sa seremonya sa opisyal na deklarasyon ng Palawan bilang insurgency-free area. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang magsumbong para sa istriktong maipatupad ang itinakdang presyo ng bigas na 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo para sa well-milled rice. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na magpatuloy ang pagsalakay at monitoring ng mga lead agency sa bodega ng bigas para matigil ang mga iligal na operasyon. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang, para sa DZGG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Hinimok ni House Ways and Means Chair at Albay Representative Joey Salceda si Civil Service Commissioner Chairperson Carlo Alexi Nograles na ilabas na ang guideline para sa issuance ng Certificate of Eligibility para sa mga opisyal na sangguniang kabataan o SK sa ilalim ng Republic Act No. 11768. Sa ulat na ipinadala ni Salceda kay CSC Chairperson Nograles, binigyan diin ng mamabatas na ang deadline ng implementing rules and regulation ay nag-lapse na bago pa man nag-assume sa pwesto ang opisyal. Ang batas na pinagtibay noong July 2021 ay nagbigay
sa mga kaukulang ahensya ng 90 araw upang ipahayag ang mga tuntunin at regulasyon na kinakailangan para sa batas. Ang IRR ay inilabas lamang noong Setyembre ng nakaraang taon at ang mga alituntunin para sa pagiging karapatan dapat sa CSC ay hindi pa nailalabas. Ang batas ay nagbibigay din ng karapatan sa SK treasurers at secretaries sa parehong benepisyo at honorarium para sa mga opisyal ng SK bilang bahagi ng kanilang mga benepisyo. Nangako ang literado ng Senado na pipiliting maipasa ang panukalang batas para sa 1.50 pesos taas sahod sa pribadong manggagawa sa Disyembre o bago matapos ang taong 2023. Sa isang press briefing, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang cost of living sa buong bansa ay tumaas at kailangan anya ng mga ito o kailangan anya ng mga tao ng disenteng sahod para mamuhay ng maayos. Bagamat hindi anya kabilang sa prioridad na panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, malaga umanong magkaroon ng katayuan dito ang Senado sa oras na maaprubahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ng Senate Leader na siya mismo ang aapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ikonsidera ang naturang panukalang batas. Umaasa naman ang senador na magpapasa din ng parehong panukala ang counterpart nito sa Kamara upang sa susunod na taong maging malaking regalo ito para sa ating mga kababayang Pilipino. Bigo ang Department of Education o DepEd na maabot ang target na 28.8 million enrollment para sa school year 2023 to 2024. Batay sa Learner Information System o LIS ng DepEd, may kabuang 24.7 million ang naka-enroll sa mga pampublikong paaralan, pribadong paaralan, state universities and colleges at local universities and colleges. Pinakamataas na mga enrollees ngayong school year ay nagmula sa Calabarzon sa kabuang 3.6 million. Sinundan ng Central Luzon na may 2.7 million, National Capital Region na may 2.5 million at Central Visayas na may 1.9 million. Mayroon ding 217,631 na mag-aaral na naka-enroll sa ilalim ng Alternative Learning System at 15,483 ang naka-enroll sa mga paaralan sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Nauna nang sinabi ni Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Cesar Bringas na tatanggap pa rin o tatanggapin pa rin ng DepEd ang mga late enrollees hanggang sa susunod na linggo. Pinasisipot ng Supreme Court ang 12 ahensya ng gobyerno kaugnay na itinakdang oral argument patungkol sa usapin sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, kailangan magtungo sa Korte Suprema ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kabilang sa rehabilitasyon ng Manila Bay sa September 30. Kabilang sa mga ahensyang ipinatawag ay ang MMDA, DNR, DepEd, DOH, DA, DPWH, DBM, PCG, PNP Maritime Group, DILG, BIPAR at NWSS. Naisa malaman ng Korte Suprema ang mga hakbang ng mga naturang ahensya upang matanggal ang polusyon sa Manila Bay. Gayon din ang estratehiyang ipinatutupad ng pamahalaan upang sundin ang kanilang mandato na linisin at ayusin ang Manila Bay at gawing ligtas ang tubig upang maging angkop at ligtas na paglanguyan. Tatalakayin din sa oral argument ang mga makatotohanang target o plano sa susunod na 5 taon, ongoing reclamation at assessment sa epekto nito sa kanilang paligid, lalo na sa polusyon. Alright, tatanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Senador, aminadong matatagalan pa bago mabigyan solusyon ng problema sa kakulangan sa mga classroom.
DCWG Patrol Report. Si Sara May Laureño magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, aminado sa Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian na malaking hamon kung saan kukunin ang halos 400 billion para matugunan ang 50,000 na backlog na mga silid-aralan sa buong bansa. Ayon kay Gatchalian, sa ngayon ay imposible pang matugunan agad ang kakulangan sa mga classroom lalo't hindi naman ito kakayanin ng budget ng Department of Education. Batid din ng senador na kada budget season ay parehong issue pa rin ang tinatalakay ang paglalaan ng budget para sa karagdagang silid-aralan. Anya, sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon ay nasa 10 billion hanggang 40 billion lang ang nailalaan na alokasyon para sa pagpapatayo ng mga classroom. Dahil matatagalan pa at posibleng dumaan pa ang ilang administrasyon bago matapos ang backlog sa classroom, pinag-aaralan din ni Gatchalian ang ilang short-term solutions gaya ng pagpapatupad ng shifting ng mga klase at paggamit ng online o distance learning para ma-decongest ang mga silid-aralan. Ako si Sara May Laureño nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Justice o DOJ at Interagency Council Against Trafficking, ICAT, ang ipinatutupad na revised guidelines para sa Pilipino na nagtutungo sa ibang bansa. Tugon ito ng DOJ at ICAT sa panawagan ng mga senador na pigilan ang pagpapatupad ng hakbang dahil magiging daan umano ito ng korupsyon at paglabag sa karapatan ng mga Pilipino na bumabiyahe sa abroad. Nakasaad sa pahayag ng DOJ at ng ICAT na kanilang binibigyang halaga ang mga pag-aalala ng mga mambabatas ukol sa nasabing usapin. Paglilinaw naman nila na ang temporasyon, suspensyon ay hindi nakakaapekto sa umiiral na batas. Iginagalang ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco ang pagsuspende sa pagpapatupad ng 2023 revised guidelines on departure formalities for international bound Filipino travelers simula sa Setyembre 3 ng kasalukuyang taon. Sinabi ni Tansinco na pinapaalam niya sa lahat ng immigration officers ang suspensyon na inilabas ng Interagency Council Against Trafficking o ICAT bilang tugon sa kahilingan ng Senado. Anya, susunod ang kawanihan sa resolusyon ng Senado na suspindihin ang pagpapatupad ng 2023 revised guidelines para sa mga Pilipinong biyahe palabas ng bansa. Muling iginiit ni Tansinco na ang binagong mga alituntunin ay hindi pinipigilan ang karapatang maglakbay dahil tinitiyak lamang ng Interagency Council Against Trafficking na ang mga papaalis na Pilipino ay maayos na naidokumento batay sa kanilang aktual na layunin ng paglalakbay. Giit ni Tansinco, ang mga parehong mga alintuntunin ay may bisa mula pa noong 2012 at binago noong 2015 na kung saan ang parehong mga batayan ay ginamit ng mga opisyal ng immigration hanggang sa kasalukuyan. Pinaimbestigahang mabuti ng Commission on Election o COMELEC kung may kaugnayan sa barangay at SK election ang naganap na karasan sa Libon Albay. Batay sa report, unang pinaslang si Reliosa Mata, isang konsehal ng barangay Nagpo sa Libon Albay at ang kanyang asawang si Alfredo habang papauwi ng bahay. Ilang araw ang lumipas ay napatay naman si Alex Repato, re-electionist captain ng Barangay San Jose, matapos siyang maghain ng kanyang kandidatura. Sinasabing private armed group ang mga salarin sa likod ng pagpatay sa mga lokal na opisyal. Sa kabila nito, pinag-utos na ng COMELEC ang pagbuo ng task force sa Libon Albay bilang augmentation ng puwersa ng kapulisan sa nasabing mga lugar. Hinalaan ng US ang North Korea dahil ukol sa pagbebenta nito ng mga armas
sa Russia habang patuloy pa ang labanan nila sa Ukraine. Sinabi ni White House National Security Spokesperson John Kirby na labis silang nababahala sa nasabing usapin na mas magpapalala sa labanan ng Russia kontra Ukraine. Dahil dito ay hinikayat niya ang North Korea na tigilan na ang anumang negosasyon ng pagbebenta ng armas sa Russia. Iginit kasi nito na kinukumbinsing mabuti ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu ang North Korea na bentahan sila ng mga bala at armas. Isinagawa ito ni Shoigu ang pakiusap nang dumalaw siya sa North Korea noong nakaraang buwan. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan at bansa. 44 katao patay sa sunog na gusali sa Johannesburg, South Africa. DCWG Patrol Report! Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga, Dans, sa detalye. Hindi bababa sa 74 katao ang namatay habang 50 iba pa ang sugatan matapos masunog ang isang gusali sa Johannesburg sa South Africa. Sinabi ng mga opisyal na hindi malinaw kung ano ang nagdulot ng sunog sa 5 palapag na gusali sa sentro ng lungsod. Ang naturang gusali ay abandonado na, ngunit inokupahan pa ng mga walang tirahan. Ayon sa South African President na si Cyril Ramaphosa, isa itong trahedya at ang naturang insidente ay isang wake-up call. Pahayag naman ng manager ng lungsod ng Johannesburg na si Floyd Brink, 200 pamilya ang naapektuhan ng sunog at lahat ng effort ay ginagawa na aniya nila upang mabigyan ang mga ito ng tirahan. Kasabay nito, tiniyak ng alkalde ng Johannesburg na si Kabelo Guamanda na bibigyan ng pansamantalang tirahan ang mga lumikas na nakaligtas sa loob ng 3 araw. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Right, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, mga kaibigan, dyan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DCWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng September 1, 2023. Yan, maraming salamat po. At tayo po ay pansamantala na magkakalasan. Magkakalasan po tayo at tayo po ay magpapaalam. Subalit, huwag po kayo mag-aalala. Meron ho tayong programa. Meron ho tayong programa sa araw po ng linggo, ang mga lihim na kalatas ni Miss Tani Capiral. Ano ho? Yan, subaybayan po natin yan tuwing tuwing linggo alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ano po? Panoorin po natin. Subaybayan po natin at baka ho isa na kayo sa itatampok. Isa na kayo at ang inyong kasaysayan ang itatampok sa programang mga kalatas, mga lihim na kalatas ni Miss Tani Capiral. Ang programang ito ay tumutukoy po sa nilalaman ng sulat na ipinadala ng isang letter sender na kung saan ay ibabahagi niya ang kanyang nakaraan ng mga nakaraang masasaya, mga nakalulungkot, nakakatawa, nakakatakot. Ayan. At baka nabunot na ang inyong sulat at kayo na ho. Masusubaybayan ho at mapapanood nyo yung inyong sulat. Ano ho? Yan. Alright, sa linggo po yan. Ano? So, okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa Balitang Pilipinas Worldwide. Yan.
At syempre, hindi ho rin tayo titigil ng pasasalamat sa ating Panginoon na sa kanyang patuloy at walang sawa din pong pagsubaybay sa DCW Broadcasting Studio. Lord, salamat po. Higit sa lahat sa tiwala na inyo pong pinagkaloob sa inyong lingkod na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid ng balita, impormasyon, at serbisyo. Lord, thank you very much. Sa ngalan po ng aming News Director, Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Mark Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya Linggo at Lunes. Yan, ha? Linggo, subaybayan po natin ang programang Mga Lihim na Kalatas. Sa Lunes, alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action, at sa hapon alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalot sa inyo gabos. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.